meron po akong i-share sa inyo. Ayan. Ah, yung mga messages po na print, ayan, nais ko pong i-share sa inyo. Baunin niyo po. Ayan. Bago matapos tong araw na to, at least meron kayong babauning salita ng Diyos. Hallelujah. Alright, so mga kapatid, I want to thank the Lord for the opportunity once again na ako po ay dinala ng Panginoong Diyos dito sa lugar na ito. Alam niyo po ba na katatapos lamang po ng aking trabaho. 5:00 po ang tapos ng aking trabaho. So, imagine yung travel time. Sabi ko, Lord, paano ko haabulin yung oras? Sana hindi ako malate, ganyan. So, and truly, God is amazing kasi dinala ko ng Panginoong Diyos dito on time. At naniniwala ko na ang Panginoong Diyos, yung favor niya ay laging nasa sa atin, mga anak niya. Amen po ba? Kaya hindi na po ako magtatagal. Nais ko po ibahagi sa inyo yung mensahe ngayon sa pamagat po na The Joy of Bearing Fruit of Being Chosen by God. Do you believe that you are being chosen by the Lord? Naniniwala po ba kayo na kayo po ay pinili ng Diyos? Last time, I spoke about the joy of bearing fruit of being child of God. Diba? Na tayo po yung mga anak ng Diyos. Yung kagalakan dapat na meron tayo kasi tayo po ay anak ng Diyos. Diba? Napakasarap pakinggan na ikaw ay tinatawag ng Diyos Ama na ikaw ay anak niya. Na ikaw ay sa bahagi ng pamilya ng Diyos. Kabahagi ng pamilya ng Diyos. Diba? Meron sa Channel 2, sinasabi nila kapag ikaw ay taga Channel 2, ikaw ay kapamilya. Hindi naman magpapahuli ang Channel 7, ang GMA. Sinasabi naman nila kapag ikaw ay taga GMA, ikaw ay kapuso. Pero ikaw, pag ikaw ay sa Panginoon, ano ka ba? Kapamilya, kapuso? Ikaw ay kabahagi ng tahanan ng Pang-Diyos dahil ikaw po ay anak ng Diyos. You are a child of God. Kakausa naman kapag ikaw ay kabahagi sa kulungan. Hindi. Tayo po ay mga anak ng Diyos. At napakaganda po na pinangahawakan po natin yung bagay na yun, na tayo po ay anak ng Diyos. Kapag nare-realize mo yung identity mo, kapag nalalaman mo yung identity mo na ikaw ay anak ng Diyos, iba yung joy na dala-dala mo whenever you come out from your home, whenever you come out from your job, whenever you go to your church, iba yung dala mong identity. Iba yung aura na dala mo kasi alam mo ikaw ay anak ng Diyos. Ngayon tayo po ay magpapatuloy na itong joy na meron po tayo of bearing fruit is now you are being chosen by God. You have to understand that you are being chosen by the Lord. Amen po ba? Amen. Alam niyo po ba, ilang beses na po ko nabigo for not being chosen. Yan. Sino po dito sa inyo nakaranas ng pagkakataon na hindi ikaw ang pinili? Hindi ka pinili. Bakit siya? Bakit siya? Bakit ako? Mas gwapo naman ako sa kanya. Di ba? Mapapatanong ka talaga, anong kulang? Bakit hindi ako? Di ba? During the time na ako po ay pagkatapos ko po graduate ng college po, nag-decide po ako na mag-apply ng trabaho. So, tingin ko, sabi kasi, kapag ang diploma mo ang iyong, ano daw yung kasabihan ng mga matatanda, ang iyong diploma, ang iyong susi para sa kinabukasan mo. So, kapag graduate ka na college, mas magiging madali ang trabaho. Madali ka matatanggap sa trabaho. So, nag-apply ako ng trabaho. Pero ilang application na in-applyan ko, lagi akong bagsak. Hindi ako natatanggap. Ina-applyan ko pa naman call center. Sabi ko, akala ko pa naman magaling. Sabi ko, magaling, marunong naman ako magsalita. Ganyan. Pero bakit hindi ako tinatanggap? Bakit hindi ako natatanggap? And every time na hindi po ako tinatanggap, iba yung lugmok ng puso ko. Iba yung pagka-uwi ko. Bukod sa napagod ka na buong maghapon, pag uwi mo na hindi ka natanggap, parang ang lungkot-lungkot ng damdamin mo. Parang magkakaroon ka pa, mapapaisip ka pa, mapapatanong ka pa, anong mali sa akin? Anong kulang sa akin? So ilang beses ako hindi natatanggap. Tapos yung mga natatanggap, sabi ko, bakit siya natanggap?
Bakit yun natanggap? Bakit ako hindi? So, maraming beses ako napatanong, bakit hindi ako natatanggap? Meron pa. So, meron akong mga nililigawan. Marami akong niligawan, pero ni isa walang tumanggap sa hindi. There was a time na may mga niligawan ako and then may isa akong niligawan din. Tapos, may kasabay akong nanliligaw din sa kanya. Pero, ang gusto niya ay yung kasabay kong nanliligaw sa kanya. So, bakit siya? Sabi ko, parehas naman, gwapo kami. Maputi lang siya, maitim naman. Maitim lang ako, ganyan. Diba? Pero parehas naman kami matangkad. Kumakanta siya, kumakanta din naman ako. Diba? Marunong siya maggitara, hindi ako marunong maggitara. Nag-aral ako maggitara, so marunong na rin ako maggitara. So bakit hindi ako? Ganyan. And then ilang beses din akong busted. So bakit? Anong mali sa akin? Diba? So anong kulang sa akin? Anong mapapatanong ka? So darating sa buhay natin na many of us will feel being rejected and will not be being chosen. Pero alam niyo po ba, sa Panginoon, hindi mo kailangan magpasikat para piliin ka ng Diyos. Amen po ba? Hindi mo kailangan magpagaling bago ka piliin ng Diyos. Hindi mo kailangan maging maganda o gwapo para sabihin, ay, pinipili ko tong anak na to kasi gwapo, kasi maganda. Hindi. God chosen you the way who you are. Pinili ka ng Diyos kung sino ka at kung ano ka. Wala siyang hinihinging standard sa iyo. Kasi sa harapan ng Diyos, we don't qualify to the God standard para tayo po ay piliin ng Diyos. Amen po ba? Wala ni isa sa atin qualified for us to be here. Wala ni isa sa atin qualified for us to stand here. Wala isa sa atin to be qualified para gamitin ng Diyos to speak His words. Wala. Pero God is choosing you. God is choosing you because He knows you who you are. Kilala ka ng Diyos. Kaya mga kapatid, iyan po ang kagandahan na kahit ang mundo, i-reject ka ng ilang beses, pero ang Diyos hindi ka i-reject ng Panginoon. Instead, He will always choose you. Ngayon po, makikita po natin yung verse po natin for this message, the joy of bearing fruit of being a chosen by God, is in John chapter 15, verse 16. Basahin nga po natin. Meron din po dyan sa page po natin, sa kopya po ninyo. Sabi po dyan, basahin po natin, 1, 2, 3, go. You did not choose me, but I choose you. And appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Again, mga kapatid, if you will not speak it from your mouth, it will not happen to your life. So, whenever we read the Word of God, you have to confess it with your mouth. Not just by on your mind. Kahit alam mo na, kabisado mo na, you have to confess it with your mouth so that it will happen to your life. Amen po ba? So again, I would like to encourage everyone to please read the Word of God for today. 1, 2, 3, go. With loud voice. 1, 2, 3, go. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Naunawaan po ba natin? Hindi po tayo ang pumili sa Diyos. Hindi po tayo ang pumili sa Kanya. Siya ang pumili sa atin. Amen po ba? The reason why you are here right now at bakit wala si sister, si brother, ganyan-ganyan, because He chose you to be here right now. Maybe there is something that God wants to tell it to you personally. That's why God chose you to be here. Instead, si sister, dapat siya nandito, pero bakit wala siya? Because there is something that God wants to reveal to your life right now. Maybe there is something that God wants to open to your life right now. Maybe there is something that God wants to change to your life right now. That's why you are here. Amen po ba? So mga kapatid, He just did not choose you, but He also appointed you. Itinalaga ka ng Panginoong Diyos. So this time, let's ask for the guidance of the Holy Spirit to experience yung kabanalan ng Banal na Espiritu sa oras na ito upang tayo po ay samahan niya sa
pagtanggap ng kanyang salita. Lord Jesus, we thank you, we honor you. Truly, you are our God, a faithful God, O Lord, who is with us right now. Your promises, O Lord, never fails, O Lord. Truly, that you are our Father. We are your children, Panginoon Jesus. We are the people that you have chosen, O Lord. We are the people that you have prepared for a long time, O Lord. And now you want us to be here, O Lord, so that we may receive the blessings that you have prepared for a long time, O Lord. Right now, O Lord, open our hearts, our thoughts, O Lord, so that you are free to speak to our lives right now, O Lord. We thank you, we honor you. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. So mga kapatid, ano po sabi po dyan? Hindi po tayo ang pumili sa Diyos, kundi siya ang pumili sa iyo. Diba? Anong qualified, anong katangian meron ka para piliin ka ng Diyos? Wala. Diba? Pero ikaw ay pinili ng Diyos because there is something that God wants to do in your life. Merong gagawin ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Amen po ba? Not only that, but there is a nice sabihin sa'yo ng pang Diyos, pinipili ka ng Diyos because you are the people who will bear fruits. Ibig sabihin, ikaw ay pinili ng Diyos dahil magkakaroon ka ng bunga. Mamumunga ka. Amen po ba? At yung bunga na yan, magagamit natin para po ma-bless ang iba pang tao at makakilala po sa Panginoong Diyos. So sabi po dito, many of us fail to maintain joy in our Christian journey. Ayan, tingnan nga po natin ang katawin natin kung may joy. Ayan. Pagising mo, sino dito pagising pinapractice ngumiti? O yung pagising mo yung pinapractice mong ngumiti. Kapag hindi ka sanay ngumiti, gawin mo yung practice na yan. Kasi para pag nakita ka ng ibang tao, tingin nila masaya yung buhay mo. Diyan. Diba? Kahit puro problema ka, puro may mga pinagdadaanan ka, pero kapag pinapractice mo yung pagising mo, nakangiti ka, parang wala kang problema. Yang katabi mo na hindi marunong ngumiti, malamang ang daming pinagdadaanan niya. So mga kapatid, if you don't want people to judge you negatively, you have to start from yourself to bless your life by keep your face smiling. Ayan. Sabi dito, many of us fail to maintain the joy in our Christian journey. Alam niyo po ba na tayo po ay naglalakbay lamang sa mundong ito? And then habang tayo po ay naglalakbay sa mundong ito, our goal is to experience the goodness of the Lord sa buhay po natin. At kapag nararanasan po natin yung goodness sa Panginoong Diyos, dapat may joy sa buhay natin. But why there are some Christians are not having joy in their Christian journey? Sabi po dyan, when we forget to hold on to our legal identity before the Lord. Every time daw po na nakakalimutan po natin yung sino tayo sa harapan ng Diyos. Sino ka po ba sa harapan ng Diyos? Your legal identity before the Lord. Hindi ka lang basta makasalanan na pinatawad ng Panginoon sa iyong mga pagkakasala. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay may relasyon sa Kanya. So mga kapatid, these people often to forget their identity before the Lord. That's why the joy in their hearts, the joy kapag may problema, the joy is nawawala sa buhay po nila because they often to forget who are they before the Lord. Tayo po mga kapatid, we should always hold on that we are the children of God and who we are before the Lord. Every time we lose sight of this, we miss out on experiencing the great plans the Lord has prepared for us. Naniniwala po ba kayo doon? Na tayo po, every time po na hindi po tayo nag-e-enjoy sa buhay natin bilang Kristiyano, nalulus po natin yung opportunity na yung plano ng Diyos na dapat ibinigay niya sa atin, hindi nangyayari because we are not yet ready. Kasi kapatid, kapag tayo po ay ready, makikita po sa ating pagkataon na tayo po ay handa sa bagay na ipapagawa po ng Panginoong Diyos. But sinasabi po dito, we miss out experiencing the great plans the Lord has prepared for us. Some are struggling against spiritual giants, or worse, are swept away by life's challenges. Diba? So yung joy nawawala dahil sobrang dami ng giants na kinakaharap nila. Diba? Si David, ilang giant ba ang kinaharap ni David? Dalawa ba? Diba? Si Goliath. Pero yung Goliath na yon hindi nagpabagsak sa kanya. Diba? So mga kapatid, gaano man karami yung Goliath na kakaharapin natin, yung giants natin, if you know who you are before the Lord, you will not be afraid to whatever giants
in front of you. Hindi ka matatakot sa anumang uri ng problema, gaano man niyang kalaki. Hindi mawawala ang joy sa buhay mo because you know who you are in these problems. Amen po ba? Mga kapatid, sabi po dyan, the great characters in the Bible didn't overcome challenges by accident. Naniniwala po ba kayo doon? Itong mga tao dito sa Biblia na ginamit po ng Pang-Diyos, hindi naman po yan mga nagtagumpay at ginamit ng Diyos accidentally na dahil sila po ay magaling or what. Sila po ay nagtagumpay because God is with them and they know who they are in front of the Lord. Kilala nila yung sarili nila at kilala nila kung sino yung Diyos na tumawag sa kanila. Sabi po dyan, rather, they firmly hold on to their identity as chosen by God. Sabi nga po natin, ako'y pinili ng Diyos. Sabihin mo sa mga katabi mo, sabihin mo, pinili ka ng Diyos. Kahit hindi ka niya pinili. Amen po ba? Kahit hindi ka pinili ng mga friends mo, hindi ka pinili ng crush mo, pinili ka naman ng Diyos. Yan po ang mahalaga. Sabi po dyan, in Matthew 22 verse 14, basahin po natin, many are called, but few are chosen. Ano po ibig sabihin po niyan? Maraming pwedeng tawaging Kristiyano, pero uunti ang tutugon para sa panawagan ng Diyos. Again, maaaring maraming umattend sa church dito, sa Dawn Watch, sa Sunday service, sa Wednesday prayer meeting, pero uunti lamang ang tutugon para sundin ang Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang church is not a place for us to parang mall. Yung church hindi siya parang mall na kapag gusto mo lang makalaya sa problema, you will visit the church. Church is the temple of the Lord where you will meet Him personally. So every time you are here, you have to expect that you have to meet the Lord personally sa buhay mo. Don't let this time pass by hearing the Word of God and nothing changes in your life at the end. Huwag mong hahayaan na nakaupo ka na dito, nag-spend ka na ng oras, panahon, gas, diba? Nakapakinig ka na ng salita ng Diyos, pero parang walang nangyayari sa salita ng Diyos sa buhay mo. Don't let that happen to your life. Because truly, if God is alive in you, He's working in your life. Amen po ba? Kung totoong buhay ang Diyos, gumagawa dapat siya dyan sa buhay mo. Pero bakit parang walang pagbabago sa buhay mo? Ibig ba sabihin patay ang Diyos? You have to check. Maybe there is something wrong with the relationship we have in the Lord. Maybe there is something wrong that we don't know or we are not truly holding on who we are before the Lord. Mga kapatid, if you know who you are right now before the Lord, kung alam mo ikaw ay anak ng Diyos sa oras na ito, kung alam mo na ikaw ay pinili ng Diyos, the Word of God you will hear right now will change your entire life. Babaguhin ng Diyos ang iyong buhay. Amen po ba? So mga kapatid, we have to continue. The identity we carry can either, yung pagkatao na dinadala po natin, can either, keep this joy in our hearts. Mali. The identity we carry can either bring joy or despair as we navigate our Christian life. Totoo po yun, mga kapatid. Kung hindi po natin kilala yung sarili po natin bilang pinili tayo ng Diyos at anak tayo ng Diyos, we may carry our other identity. Kaya po may mga tao na, ay gusto ko maging kamukha niya, gusto ko maging kamukha nito, gusto ko maging katulad niya, gusto ko maging katulad nito. Pero wala yung identity na kung sino sila sa harapan ng Panginoong Diyos. Diba? So mga kapatid, either our identity can bring joy sa buhay po natin or it can despair yung identity na meron po tayo, mawala yung joy sa buhay po natin. So what shall we remember to keep this joy in our hearts to bear fruits, as we bear fruits? Point number 1. Basahin po natin. Point number 1, 1, 2, 3, go. When God chose you, He's always in your life. Sabihin mo sa katabi mo, kasama mo lagi ang Diyos. Ayan. Sino dito naranasan ng iniwan? Diba? Yung mahal mo sa buhay, iniwan ka na, di ba? Or muntik ka ng iwanan. Tapos natakot ka na iwanan ka, kaya nagbago ka, di ba? Or ginawa mo yung best mo para hindi ka iwan. Pero naisabihin sa'yo ng Panginoong Diyos,
The moment na pinili ka ng Diyos, kailanman hindi ka niya iiwan. Amen po ba? Iwan ka na ng lahat, pero asahan mo ang Diyos, hindi ka niya iiwan kahit mag-isa ka na lang. Yan po ang kabutihan ng Panginoong Diyos sa buhay po natin, na dapat may joy tayo whenever we heard this word. Na kahit mag-isa na lang pala ako, na kahit wala na pala akong magulang, na kahit wala na pala ang nagmamahal sa akin, dapat hindi pala ako malungkot kasi may Diyos pala na pumipili at nag-i-stay kasama ko. Amen po ba? Hindi pala ako dapat malungkot kasi nawala tong taong ito. Pwede akong umiyak, pero hindi dapat mawala yung joy kasi alam ko, darating panahon, makikita naman kami one day sa kalangitan. Amen po ba? So yung joy na ita-transform yung situation. Hindi man mabago yung sitwasyon sa buhay mo, pero nata-transform niya yung attitude ng heart mo. Amen po ba? Yung reaction mo sa sitwasyon, nababago niya. So if you know who you are, that God chose you, you know that God is with you in your life, the joy will come out automatically sa buhay mo. Hindi ka malulungkot, hindi ka mangangamba, hindi ka matatakot. Ano po dyan makikita po natin sa small letter? Our God did not call you, and our God did not call you and will leave you in the dens of the lions. Ano po sa Tagalog niyan? Hindi ko alam kung tama yung grammar. Yung ano ko. Hindi ka tinawag ng Diyos para iwan ka sa kulungan ng mga leon. Amen po ba? Hindi ka tinawag ng Diyos para iwan ka dyan sa problemang iyan. Hindi ka tinawag ng Diyos para dagdagan ng problema yung buhay mo. Hindi ka tinawag ng Diyos para ipahamak ka sa madaling salita. Buksan po natin yan sa sa aklat ng mga Daniel. Diba? Makikita po natin kung paano po si Daniel sinubok na siya po ay totoong nananampalataya sa Panginoong Diyos. Ano po nangyari? Nilagay po siya sa kulungan ng mga leon. Ilang leon po ba? Isang leon will be enough to kill you. Tama po ba? Pero yung dalhang ka sa kulungan mismo na maraming leon, there's no doubt that you will come out there alive. Diba? For the entire night, nando ka at pag kinabukasan, buo ka pa rin. Walang logic dun sa bagay na yon. Pero what happened to the life of Daniel when he chose to trust the Lord? Hindi po ang kamatayan ang naging hadlang para siya po ay magpatuloy maglingkod sa Panginoong Diyos. Sabi nga po dito, kahit siya po ay ilagay sa kulungan ng mga leon, ang Diyos ay kasama niya. Amen po ba? So anong kinatatakot po natin whenever we face problems, whenever we face death? Natulad na po ba tayo sa buhay ni Daniel, na ilagay na po ba tayo sa leon? Hindi pa, pero baka marami ng leon na umaatungal sa paligid natin. Gusto na tayong sakmalin. But don't be afraid. God is with you. Amen po ba? Huwag kang matakot. Kung paano ang Diyos sumama kay Daniel, gayon din siya sasama sa buhay natin. Mga kapatid, kung ang Panginoong Diyos sa patahimik niya ang mga bibig ng mga leon sa buhay ni Daniel, gaano mang karaming leon na gusto kang kainin sa oras na ito ng iyong mga problema, kayang patahimikin ng Pang Diyos yung mga leon na yan sa buhay mo. Amen po ba? Because God is with you. Kasama po natin ang Diyos. Letter B, sabi po dyan, our God will go with you even amid furnace fire. You would see that in the life of the friends of Daniel. Sa Daniel chapter 3 verse 16 to 30. Mga kapatid, gusto ko lamang po ito basahin. Medyo mahaba-haba. Pero I want to get you be reminded what God had done dito sa buhay nila, Shadrach, Meshach, at Abednego. Ayan. Pero gusto ko, kasi may ni-reveal sa akin yung Panginoon, and when I read this word, iba yung sinabi sa akin ng Pang Diyos. And I hope God will speak something different to you as well when you read this. Sabi po dyan, wala tayong text, pero I hope you may open it from your Bible app. Daniel chapter 3 verse 16. Sabi po diyan, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer the medyo malalim. Hanap tayo ng tama po. Ayan pala, kaya pa yan? Ayan. So, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him. Yabang nila, no? Pag alam mong ikaw ay nasa panig ng Diyos, mayabang ka talaga.
sa mga kaaway ng Diyos. Amen po ba? Hindi kayong parang tuko na nakayuko. Hindi. Pag alam mong anak ka ng Diyos, hindi ka dapat laging nakayuko. Dapat nakataas noo ka kasi kakampi mo ang Diyos. Diba? Sabi diyan, sino kaharap nila? King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. May mga bagay sa buhay po natin na hindi natin kailangan ipagtanggol ang sarili natin. Amen po ba? Hindi kailangan sa lahat ng oras, kailangan mo magsalita to defend yourself. Kasi kahit magsabihin mo kung anong gusto mong sabihin to defend yourself, kung ayaw talaga maniwala nung taong yan sa'yo, hindi sila maniniwala. Amen po ba? Pero itong ginawa nila Shadrach, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. Amen po ba? Ang Diyos, magagawa niya kaming palayain dito. Sabi niya, He will deliver us from your majesty's hand. Next verse. Sabi po dyan, but even if He does not, kahit hindi, sino dyan ready? Kahit hindi niya kami i-deliver, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Kahit anong mangyari, hindi kami yuyuko dyan sa Diyos-Diyosan mo. Na kahit anong mangyari, hindi kami yuyuko dyan sa mga problemang pinagdadaanan ko ngayon. Because we have God will save us from this. Amen po ba? May Diyos na magliligtas sa atin. Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude toward them changed. Ano po nangyari? He ordered the furnace heated 7 times hotter than usual. Mainit na mainit, mas mainit pa kay Jenny. Diba? So sabi diyan, and commanded some of the strongest soldiers in his army to tie Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. Ayan. So itatapon na sila sa apoy. So these men wearing these robes, trousers, turbans, and other clothes were bound and thrown into the blazing furnace. Sabi po diyan, the king's command was so urgent and the furnace so hot that the flames of the fire killed the soldiers who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Next. Sabi po dyan, and these 3 men firmly tied fell into the blazing furnace. So walang dahilan para sila po ay makalaya pag sila po ay tinapon sa apoy. Amen po ba? Walang dahilan. Pero sabi dyan, the King Nebuchadnezzar leaped to his feet and amazement asked his advisors, weren't there 3 men that we tied up and threw into the fire? Di ba tinali natin sila nung tinapon natin sila sa apoy? They replied, certainly, Your Majesty. Pero ano po ang kabutihan po ng pang Diyos? He said, look, I see 4 men walking around in the fire, unbound, unharmed, and the 4th looks like a son of the gods. Amen po ba? Kahit itapong ka sa gitna ng kamatayan, ang Diyos ipagtatanggol ka. Ang Diyos ang mag-iingat sa iyo. Amen po ba? Na kahit tayo po ay ipagkalulo ng mga tao na ayaw sa atin, as long as God is in you, as long as God is in your side, protektahan ka ng Panginoon Diyos no matter what happened. Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here. So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire. Ano pong kabutihan dito ng Panginoong Diyos? And the satraps, prefects, governors, and royal advisors crowded around them. They saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their heads, seeing their robes were not scorched, and there was no smell of fire to them. I just want to tell you something, mga kapatid, na if you know who you are before the Lord, you know that God chose you, nor not even death can kill you. Walang kamatayan ang makapaghihiwalay sa iyo sa Panginoong Diyos. Yan po ang sinasabi po ng Panginoong Diyos. Na kahit ang kamatayan, na kahit ikaw ay nasa gitna ng kamatayan, kaya kanyang tubusin ng Panginoong Diyos. Ganyan po kabuti ang Panginoong Diyos na meron po tayo. Lastly, our God is the one who fights for you, like sa buhay po ni David. 1 Samuel chapter 17, verse 45 to 50. Let us just read this lang po, itong mga verse na to. 1 Samuel chapter 17 verse 45 hanggang 50. Ito po yung sitwasyon na si David po ay hinarap si Goliath. At ito po ang kanyang sinabi sa buhay po ni Goliath. Meron na po ba? Ayan. Basahin po natin mga kapatid.
David said to the Philistine, "You come against me with the sword and spear and javelin, but," let us read all together, "I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defiled." Next verse. "This day the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel." Dapat ganyan po yung faith na meron tayo. You know what? You will only have that kind of confession if you know who you are before the Lord and you know who is the Lord in your life. Again, remember, you are chosen by the Lord. Hindi ka dadali ng pang Diyos para mamatay sa kulungan ng mga leon. Hindi ka dadali ng pang Diyos para mamatay sa apoy. Hindi ka dadali ng pang Diyos sa maraming giants para patayin ka lang. No, God will fight for you even in front of many giants in your life. Mga kapatid, ganyan po ang kabutihan pang Diyos. At ganito po dapat natin kinocommand yung kaaway. Hindi po natin hindi dapat natin tinatrato yung kaaway na parang kaibigan. Dapat kinocommand po natin yung kaaway na, ano po sabi po dyan? I'll strike you down and cut off your head. Walang kapangyarihan ang kaaway sa buhay ng mga anak ng Diyos. Do you agree on that? Amen. Kaya mga kapatid, there may be 100, basahin po natin yung itong nandito sa baba, sa paper. There may be 100 battles, at nandito yata. Nandiyan nga. Wala. Ayan. Alright, let's read. There may be 100 battles, we lost it, but always remember, we have 1,000 wars and face countless giants because we have our God who fights for us. Basahin po natin one more time. Tapos tatalagalugin ni Sister Mika. Alright, ready, go. There may be 100 battles, we lost it. But always remember, we have 1,000 wars and face countless giants because we have our God who fights for us. Amen po ba? Minsan tinitingnan natin yung mga pagkakatalo natin. Hindi natin nakikita kung ilang beses na tayo nanalo kasama ang Diyos. Mga kapatid, mas maraming naipanalo ang Diyos sa buhay natin kaysa yung mga panahon na tayo po ay natalo. Amen po ba? Kaya mga kapatid, yung joy, hindi yan nawawala sa buhay natin if we focus that we are chosen by the Lord. If we focus that we are very important in the sight of the Lord. Next, point number 2. Ay, ito pa pala. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. I don't fight to win, I won. That's why I fight. Amen po ba? Mga kapatid, always remember, since God is with you, lahat ng laban mo, maipapanalo mo. Hindi dahil sa galing mo, kundi dahil kasama mo ang Diyos. Lumalabang ka hindi para matalo. Lumalabang ka kasi alam mo panalo ka na. Kasi alam mo kakampi mo ang Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos sa bagay na yan. So I hope whatever the problems, whatever the challenges we may face, we fight because we fight because we know that we already won the battle. Ayan. Point number 2. When God chose you, His favor pours in your life. Naniniwala po ba kayo doon? Kapag ikaw ay pinili ng Diyos, lahat ng pabor ibinibigay sa iyo ng Diyos. Alam niyo po ba, dahil alam ko po na pinili ako ng Diyos, so eto hindi ko po ipagyayabang, pero nung nag-apply ako ng kotse, una, hindi naman ako qualified kasi kailangan may standard yan ng kung gaano kalaki yung sahod mo. And ganyan. So, walang dahilan para ma-qualified ako. But because God's favor is in me, walang imposible sa Diyos. So, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng kotse na kahit hindi naman ako qualified, pero binigyan ako ng pagkakataon magkaroon ng kotse. You know when? Alam niyo po kung kailan? During the beginning of the pandemic. Alam niyo po ba, hindi ka pwedeng lumabas during the pandemic. Huhulihin ka ng mga dyan at iko-quarantine ka. Bawal ka lumabas-labas unless ang nakakalabas lang talaga yung mga may sasakyan at meron ka ba dapat na dyan, yung parang card na Oo. Ngayon,
ngayon, kung wala kang baka umakyat sa akin. Ngayon, kung alam ng Diyos, sa madaling salita, alam ng hindi ganun kadali yung travel, hindi ganun kadali yung mamalengke ka, hindi ganun kadali yung humanap ka ng pagkain, hindi ganun kadali kapag wala kang sasakyan. Sino po nakaranas niyan? Yung maglakad-lakad, sumakay sa mga ganyan. Diba? Lalo sa Manila, hindi ganun kadali. Pero ang favor ng Pang Diyos, ginawa niyang madali ang buhay namin in the midst of pandemic. Diba? Ganyan kabuti ang Diyos. Hindi ko alam yung istorya ninyo during the pandemic, but one thing for sure I know, hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Amen po ba? Panghuli, kumuha ako uli ng kotse. Alam niyo po ba nakailang kotse na ako? Nakailang kotse na ako and binibigay ng Panginoong Diyos. Ito po yung kagandahan sa Panginoong Diyos. Kahit alam ng Diyos na hindi mo naman kailangan, pero dahil makulit ka at ang favor ng Diyos laging nasa iyo, ibinibigay niya. Amen po ba? Pero, hindi siya yung katulad na pag binigay niya, tapos sasabihin niya, ayan kasi, ganyan, ganyan, ganyan. Yung sisisihin ka niya sa uli kasi mali yung decision mo. Hindi. Ipapakita niya sa'yo, ipaparamdam niya sa'yo na nagkamali ka, pero hindi ka niya sinisisi, pero pinapakita niya na mas may magandang plano kasi siya sa buhay mo. Kaya nakakatuwa na whenever we commit mistakes, hindi natin maaasahan sa Panginoong Diyos na tayo po ay kanyang sisisihin. Sa halip, ipaparamdam niya po may chances sa Panginoong Diyos to get back and to start a new beginning. Letter A, God's favor, sabi po dyan, His blessings never runs out or dry empty for your life. Tandaan po natin yan. Kapag ang Diyos pinili ka, ang favor ng Pang-Diyos, yung blessings niya sa iyo, hindi mauubos at hindi matutuyo sa buhay mo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos sa bagay na yan. I-claim po natin, ang favor ng Pang-Diyos, yung blessings niya, yung favor sa akin ng Pang-Diyos, hindi mauubos at hindi matutuyo sa buhay ng mga anak ng Diyos. Yan. God's favor brings healing to any diseases daw. So mga kapatid, if God's favor, kapag pinili ka ng Diyos at ang favor sa iyo ng Pang-Diyos, gaano man karami yung karamdaman mo, gaano man kalala ang karamdaman mo, ikaw ay pagagalingin ng Panginoong Diyos. You know what the main purpose why God extending your life? Because God is not yet done sa buhay mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya kung ang karamdaman lang yung magpapatalo sa iyo, mahina ang Diyos. Pero mga kapatid, ano man yung sitwasyon sa buhay po natin, walang makapagsasabi na ang Diyos ay hindi niya kaya. Ano man bagay, anumang sitwasyon, walang makapaglilimita sa Diyos na meron tayo. Ang Diyos na meron tayo ay higit na mas malaki sa sitwasyon na kinakaharap po natin. Panguli, God's favor, He always send man of God to your life. Basahin po natin 1 Kings chapter 7 verse 24. Sorry medyo mahaba. Hanggang ano naman tayo dito, no pa? 7. Joke lang. Yan. 1 Kings chapter 17 verse 7 to 24. Ayan. Gusto ko po kasi kayo na ma-encourage po sa mga words of God na babasa po natin. Not just by my mouth, but by the word of God you read from the scripture. Basahin po natin. Ano po sinasabi diyan? Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. So may tagtuyot. Ito po nangyari. Then the word of the Lord came to him. Kanino daw? Kay Elijah po yan. Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. Pumunta ka daw doon sa lugar na yon at merong isang balo doon na magpapakain sa iyo. Sa gitna ng kagutuman daw, sa gitna ng taggutom, meron palang isang balo na magpapakain pa sa'yo, pumunta ka lang doon. Yan po sabi ng Panginoong Diyos. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, nandun pa lang daw siya sa gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, and bring me please a piece of bread as well. Yan. As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. Ano po sabi diyan? I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and for my son, that we may eat and die daw. So itong babae na to,
maaaring ito na yung huling hura nila sa panahon na yun. Wala na talaga. At kung meron man silang makuhang pagkain, yun ay huli nilang kain. Pero, hinihingi pa ni Prophet Elijah. So sabi diyan, Elijah said to her, "Huwag ka matakot. Go home. Do as you have said. But first, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel says." Basahin po natin. Sabay-sabay. "The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day Lord sends rain on the land." Sino makakapagsabi kung kailan darating ang ulan? Wala. Pero yung isa lang pong sinasabi dyan ng Pang-Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos hanggang sa itinakdang panahon ng Pang-Diyos na umulan uli. Mga kapatid, tayo po ay hindi magugutom sa Panginoong Diyos. Hindi niya hayaang mawalan ng laman ng bigasan ang iyong bigas. Amen po ba? Hindi hayaan ng Pang-Diyos na laging walang laman ang iyong bulsa. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Alam ng Diyos ang mga bagay na kailangan mo sa paglilingkod mo sa Pang-Diyos. Kaya nga po dito sa ministry heads natin, may quote po tayong mga ministry heads. Ano yan? Ministry mo, sagot mo, di ba? So, kasi alam natin ang Diyos naman po ang magpo-provide. At yung favor po na Pang-Diyos, diyan sa buhay po ng widow, pinagaling ng Diyos ang anak nung babae. At hindi lamang po yun, ang isa pa pong pinakamagandang ginawa ng Diyos sa buhay po ng widow, nung balo na babae na yon, ang Diyos nagpadala ng lingkod niya para iligtas yung babae na yon. Ano pong gusto kong sabihin dito mga kapatid before we end? Guys, pahalagahan po natin yung mga lingkod na pinapadala ng Diyos sa inyo. Kasi without them, you would not know what God is commanding it to you to do. Kaya mga kapatid, kung bumisita po sa inyo yung mga pastor, tingnan po natin yung mga lingkod po ng Panginoong Diyos na sila po yung first in command na itinaga ng Panginoong Diyos para dalhin ang mabuting balita. Kaya the more you bless your pastors, the more God will bless you more. Kaya sa point number 3, basahin po muna natin dyan. When God blesses, it pours. Pag ang Diyos po nagpala, binubuhos niya po. Sobra-sobra. Amen po ba? Hindi pa unti-unti. Kapag ikaw ay ready tumanggap ng pagpapala, hindi niya lang namang ibibigay sa iyo, ibubuhos niya pa sa iyo. Kaya you have to be ready to be blessed today. Point number 3, when God chose you, He has planned for your life. Naniniwala po ba kayo doon? Kapag ikaw ay pinili ng Diyos, ang Diyos ay may plano sa buhay mo. When Abraham accepted God's calling to his life, ano po sabi po dyan? He became the father of all nations. Si Abraham po, hindi naman po siya agad naging father ng all nations. Dumaan po siya sa maraming pagsubok. Pero one thing for sure that God did to his life, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Until tuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa buhay po ni Abraham. Mga kapatid, hanggat hindi nangyayari yung pangako ng Diyos sa buhay mo, don't give up. Don't quit. Bakit po? Kasi hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa buhay mo. Letter B, when Noah accepted the task given to him, he was able to save humankind. So ang plano po ng Pang-Diyos, bakit po niya pinili si Noah? Para iligtas ang sangkatauhan. Yan. Ngayon po, when Joseph acknowledged that everything happened to his life was planned of the Lord, the whole world saved from the famine. Ngayon po, tanong ko po, bago tayo matapos, bakit ka pinili ng Diyos sa lugar na ito? Bakit ikaw yung nandirito? Bakit ka pinili ng Diyos sa pamilya mo? Bakit ka pinili ng Diyos para ilagay dyan sa trabaho na yan? Because God has a greater plan and purpose to your life. Gaya ng mga tao na yan, 3 pa lang yung binigay ko. Pero marami dyan sa character sa Biblia na tinawag ng Diyos at tinulungan ng Diyos para ganapin yung kanyang dakilang plano sa mga character na to. Gayon din po,
pwede mangyari sa buhay po natin. Kung ikaw, pinangahawakan mo na pinili ka ng Diyos, panghawakan mo rin na may dakilang plano ang Diyos sa buhay mo. Wala sa edad yan, wala sa galing yan, wala sa ganda at gwapo yan. Mga kapatid, we are not the one who chose the Lord. God was the one who chosen you because He has a greater plan sa buhay mo. Basahin po natin. Basahin natin, 1, 2, 3, go. When God uses someone, it's not for ordinary tasks, but for an extraordinary purpose. Amen po ba? Panguli. Extraordinary people used for extraordinary purpose. You are not just an ordinary people sitting there. You are an extraordinary people because God prepared an extraordinary purpose sa buhay mo. Amen po ba? Kaya wala tayong karapatan para maliitin yung mga tao sa paligid natin kasi hindi natin alam kung paano sila gagamitin ng Diyos sa dakilang bagay. Ayan. Conclusion na. Ayan. Conclusion. People chosen by the Lord are, basahin po natin, protected by God's favor. Amen po ba? Pangalawa, abundantly blessed. Pangatlo, it has a great God's purpose. Again, people chosen by the Lord, they are protected by God's favor. They are abundantly blessed, and it has a great God's purpose. Meron po bang dahilan para maging malungkot sa bagay na yan? Wala. Sa halip, dapat yung joy laging nag-uumapaw sa buhay po natin. Hindi yan nababawasan dapat. Kasi yung problema, nandyan yan. Hindi matatanggal yan sa buhay natin. Pero yung joy, it's up to you if you want to let the situation steal your joy or gusto mong pagyabungin yung joy na yan sa buhay mo. It's up to you. So let's thank the Lord. Let's pray. Let's all stand up. Medyo mahaba, no? Sabi ko sa'yo. Ay, hindi. Hindi naman umabot 1 oras. Ayan. Are you blessed, mga kapatid? Sabihin po natin, confess po natin, pinili ako ng Diyos. Ako'y special sa Panginoong Diyos. Ako'y anak ng Diyos. Hindi kamatayan ang magpapatalo sa akin. Amen po ba? Kakampi ko ang Diyos. Walang laban na hindi po natin kayang lagpasan. Lahat ng laban po ay ating mapagtatagumpayan kasi ang Diyos ang siyang lumalaban sa atin. Mga kapatid, may mga panahon, may mga pagkakataon na parang tayo po ay dapang-dapa na. May mga panahon na parang tayo po ay kinakain na ng mga leon, ng mga problema. May mga panahon na parang tayo po ay nasa gitna na ng apoy na parang this will be our last to live. But if you will believe, you will hold on that God chose you, pinili ka ng Diyos, na ang Diyos ay mayroong dakilang plano sa buhay mo, ang Diyos ang siyang mag-iingat sa iyo, ang Diyos ang siyang magpapala sa iyo, walang anuman ang makagagapi sa buhay ng mga anak ng Diyos dahil kasama mo ang Diyos. When I look into your holy Let's thank the Lord. Pasalamatan po natin ang Panginoong Diyos sa oras pong ito. Ibalik natin yung papuri, yung kagalakan na natanggap natin ang mga ganitong pangako sa oras na ito, sa umagang ito. Become shadows in the light of you. Let's sing it one more time. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Let's sing it loud for the Lord. I worship you. I worship The reason
Let's sing out loud for the Lord. Let's claim that we are important, special before the Lord. When I look into your Holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Let's sing out loud for the Lord. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you, Lord, only you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship. Let's trust our God right now. Bigay po natin ang ating buhay sa Panginoong Diyos muli sa oras na ito. As we sing this song, let's give our heart to the Lord. Lahat ng burdens natin, lahat ng worries natin, lahat ng fears natin this time, God is willing to remove it right now. God is willing to take it away right now at palitan ng peace, ng joy sa oras na ito ang buhay mo. Sa oras na ito, let God works in your life because God chosen you. You are very important. You are special in the sight of the Lord. God is willing to protect you from any death, from any harm, from any accident, from any danger. No one can harm you. No one will harm you because God is with you. All the battles, all the wars, all the fights you will fight, God will fight with you. He will protect you. He will show that God is with you. Ipapakita ng Diyos sa tao, sa paligid mo, na buhay ang Diyos na sinasamba mo sa oras na ito. Let's thank the Lord. Let's give the highest honor and praises to Him right now as we sing this song. Balik po natin ang pasasalamat sa Kanya sa oras na ito. Let's surrender our life to the Lord right now. I worship you. Oh, I worship you, Jesus. The reason I live is to worship you. Let's sing one last time. Let's sing this song aloud to the Lord right now. I worship you. I worship you, Jesus. The reason I live is to worship you. Let's pray this time. Lord Jesus, we thank you. We honor your name right now, Panginoong Jesus. Truly, we are very important right now in your sight, Panginoong Jesus. Truly, right now, Panginoong Jesus, nais po namin panghawakan, O Lord, that you have a great purpose and plan to everyone here right now, Panginoong Jesus. And you are not yet done, Panginoong Jesus, sa buhay po namin hanggat yung plano niyo po ay hindi nangyayari pa sa inyong mga anak, O Lord. That's why, Lord, hayaan niyo po ang buhay ng bawat isa, O Lord, will be extended until your promise will be fulfilled sa buhay ng mga anak ng Diyos, Panginoong Jesus. Lord, truly, your protection, O Lord, can
keep us away from any harm and danger, from any death, from any fire, from any temptation, from any sins, O Lord. Your protection, your favor will always be upon your people, Panginoong Sus. Walang magiging mahirap sa buhay ng mga anak ng Diyos because God's favor is on us always, Panginoong Sus, O Lord. And truly, O Lord, help us, O Lord, to experience right now, O Lord, sa oras pong ito, ang inyong pagsama, Panginoong Sus. Hayaan niyo po ang inyong anointing ng inyong banal na Espiritu, O Lord, will lead us to your perfect plan and will, Panginoong Sus, O Lord. Let your Holy Spirit, O Lord, speak in our hearts right now, O Lord, that whatever the things that we are not doing according to your will, O Lord, teach us today, Panginoong Sus. Teach us, O Lord, tunay nga po, Ama, correct us, O Lord, if there is something that need to be corrected in our hearts right now, in our life right now, correct us right now, call it out right now, Panginoong Sus. Tawagan niyo po, Panginoong Sus. Ipakita niyo po sa amin, Panginoong Sus, yung mga bagay na dapat po namin ibigay, isuko, ipagkatiwala sa inyo, Panginoong Sus. Lord, whatever the problems, whatever the situation, whatever the things that is stealing the joy in our hearts right now, being a child of God, of being a chosen, O Lord, right now, O Lord, alisin niyo po ang mga bagay na nag-aalis ng aming kagalakan, Panginoong Sus. Palitan niyo po ito ng Panginoong Sus na kayo lamang po ang higit na importante at mahalaga sa buhay po namin, Panginoong Sus, upang sa ganun yung kagalakang ito ay hindi mawala sa buhay po namin. We thank you, O Lord. We honor you, O Lord. We want to praise your name, O Lord, forever and ever, O Lord. Hindi po dito matatapos ang aming pasasalamat, Panginoong Sus. Hindi po dito matatapos ang aming paglilingkod. Hindi po dito matatapos ang aming panawagan sa inyo. Hanggat kami po ay nabubuhay, Panginoong Sus, kami po ay patuloy na maglilingkod sa inyo, Panginoong Diyos. Lord, you have a great purpose to your extraordinary people that you have prepared in this place, O Lord. Mangyayari po ang lahat ng ito sa inyong tinakdang plano, Panginoon Jesus. Lord, thank you, O Lord. Right now, Panginoon Jesus, receive all the glory and highest honor right now and thanksgiving in the mighty name of our Lord Jesus Christ. This is all our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen at amen. Hallelujah.